Ayun na. Papasok na. Antayin natin. Oh. Senior President, yan. Ayan na po. Welcome po. Yan. Ayan. Welcome na po natin bago tayo Welcome magsimula. po, Miss Senior. Ako ang ating pong Senior President na si Miss JT. Welcome po sa ating webinar, no? Sir Eddie. Ayan. Pwede na po kayo magsalita, Ma'am JT. Ayan na siya. Thank you. Can you hear me? Po. Yes Yes po. ma'am. Loud Welcome and po clear. sa ating webinar. Wow, Okay. beautiful si Ma'am JT. Welcome and long time no see. Recording in progress. And wow, we are alive again. Okay, as you can see, this is Armenia. It is, wait, let me see. This is the first nation to have a Christian church. And this is Mount Ararat, where Noah's Ark landed. So dito nagland yung Noah's Ark. Nandito yung promise ni God. And then dito unang tinayo ang first church in the world, Christian church. And so I'm here. The Lord brought me here. So di ba nagantay tayo ng pahinga sa business natin. Nagantay tayo ng medyo pahinga na, we're waiting for the company to launch things. Yung mothership na nagbigay sa akin ng tag market. I don't like mentioning the name, yun ang una kong sasabihin sa inyo na advice ko sa inyo. Move on tayo. Huwag na masyado minimension yung name. Kung makikinig kayo sa akin, it will do you very good. Why? Kasi pag minimension niyo yung name, parang sinusugatan nyo yung old members na mga na-disappoint. Never mag-work yun. Okay? So, pag sinabing move on, meaning bago lahat, bagong energy, bagong outlook, bagong pag-aaralan. Yes, God bless you. It's nice to see. Okay, balik tayo na sa nakaraan. Anong sabi ko sa inyo? Pagka nag-meeting tayo, pag nag-guest ako, wala akong ibang sinasabi sa inyo kundi may blessing tayong parating. Huwag tayong bibitaw. Hindi pa tapos yan. Ang kausap natin si God. Nung sinasabi ko yan sa inyo, and then nag-e-end ako ng prayer, nasabi ko, let's pray. And hold on tayo. May promise si God sa mababait, sa mga nagtsatsaga, sa mga faithful. Anong naging result? Umagal lang ng konti, pero di ba faithful si God? Di ba yung mga nagpapakabait? ang daming nalagas, di ba? Nalagas din yung mga blessings kasi di sila nagstay, di ba? Pero yung mga nagpapakabait na kagaya ninyo, no? Kagaya natin na may faith, anong nangyayari? Talagang nire-reward ni God. May napupuntahan ang masikap, maagap, mapagkumbaba, at mabait, kasi natatandaan niya ng Panginoon. Hindi yung kinakalimutan at saka yan yung secret weapon mo eh. Sabihin mo, ano kaya ang secret weapon ko para kakaiba ako? Ang secret weapon mo, yung inner strength mo. Kasama sa inner strength yung faith, belief, hope. And pag meron ka niyan, pag meron kang faith, belief, hope, hindi ka mawawala ng pag-asa. Hindi ka mazizero. Hindi ka matatalo. Bakit? Kasi babangon at babangon ka ulit. At bawat bangon mo, lalo kang lumalakas at tumatalino. At lalo lumalakas ka at tumatalino, nagbubukas ang opportunity. Gumagaling ka. At pagdating ng break mo ulit, cycle lang ang buhay. Circle. Pag nasa baba ka, paangat ka lang ulit. Cycle lang yan. Pag medyo nasa taas ka, meron kang konting trial, bababa ka ulit. So, meaning, pag nasa baba ka, aakyat ka na ulit. So now, pag mas matalino ka na, mas mabait na yung puso mo, pagdating mo ulit sa taas, timing na naman. Doon na yung blessing. So yan ang nangyayari sa atin ngayon. Tumiming na naman tayo sa inaantay nating blessing. And so, pinaka gusto ko yung i-motivate ngayon. Unang-una, magpasalamat pa kayo sa Panginoon. Kailangan nyo magpasalamat. Kasi napakalaking blessing nito.
Meaning, kung nakatikim kayo ng mga blessings natin online do sa mothership na company, mas hybrid pa to. Kasi dito, game of numbers na. Alam mo yun, pera na talaga. Yung pera na talaga yung business mo. Dati meron ka pang packages, may invite ka pa. Ito hindi eh. Numbers game na to eh. At ang numbers, ano yan, nasasakto yan. Pagka napag-aralan mo yung pinaka-reason yung numbers, matututo ka paano mo, anong ilalagay mo, ano i-atras mo, ano i-maintain mo. So, mas malaki ito. Nag-aantay lang to ng iba, a few months pa, tapos magbabalon na yung mga papasok sa business mo kasi meron kang proof ng kitaan. Pangalawa, magbabalon na yung ipinundar mo na pera doon, yung pinasok mo para i-trade. Magbabalon na siya kasi nagpo-compound yung interest. So, mas malaki ito. So, unang-una, magpasalamat na kayo kasi ito na yung inantay natin, binigay na ng God. Pangalawa, bagong pananaw na. Bago. Wala nang usapan ng negative, wala nang nakaraan. Bago na eh. Bago na tong company na to eh. Bagong business, bagong approach. So, kailangan bago lahat. Number 3, sigurado ng blessings eh. Sasabihin ko sa inyo, ako di ba sinasabi may term na pag-sure oy. Ako nang susure ako ng sinabi. Sabi ko sa inyo dati, I'm sure merong blessing sa atin si God na palaki, na padating na malaki. So, isusure ko na naman to. Shoot na yung blessings nyo dito. Shoot na. Kaya ang number 3, ano yung number 3? Magkaroon kayo ng purpose sa pera ibibigay sa inyo ng Panginoon. Bibigyan ka ni God na ng malaki na naman dito eh. Anong gagawin mo sa pera? So, yung purpose, syempre, unang-una dapat, yung pamilya mo. Anong plano mo para sa pamilya mo? Para sa malaking blessing mo dito? Ano yung prinamis mo sa kanila? Ano yung gusto mong ipatikim sa kanila? Ano yung gusto mong i-secure sa kanila? So, nakaplano na yun dapat. Alam mo kung bakit? Kasi parang pera na nagbabagod na. Pera na nalustay pa. Pera na naghirap ka pa ulit. So, dapat may plano ka para sa pamilya mo. Pangalawa, plano na i-improve mo yung sarili mo. So, ano ba yung improvements mo pa para sa sarili mo? Kasi pag in-improve mo yung sarili mo, lalo ka pang gagaling sa business, syempre, improve version ka, lalo ma-attract sa yung mga tao. So, anong plano ko? Ang plano ko naman, maging very fit ako kasi gusto ko pang mag-business. So, mag-apply ako sa gym para fit ako, makaka-business pa ako sa edad ko na to. O kaya, syempre, palagi nagtatrabaho din ako. So, kailangan ko ng extra energy. So, mag-enroll ako sa gym. Pangalawa, mag-enroll ako sa mga personality development online. Ang dami-dami online. How to be a good salesman, how to be a good leader. Madami, crash course. Minsan mura lang, $10, $20. Mismo sa Facebook, mahanap nyo. Tsaka, may time naman dahil online lang eh. So, improve mo pa yung sarili mo para lalo kang gumaling sa business. So, ano pa? Ano pang self-improvement? Siyempre, projecting ko, may makita man na sa akin sila na pinanggal ko. So, pagdating ng commission ko dito, upgrade ako sa high-tech na laptop, high-tech na cellphone. Upgrade ako sa sasakyan. So, kung 5 years na yung sasakyan ko, hindi naman kailangan brand new, pero baka makakabili ako ng second owner ako, pero mas latest model. Upgrade. Kasi kasama sa business yung nag-upgrade ka. Kasi nakikita ng tao, may pruweba ka ng income mo. So, number 1, pasalamat ka na kay God. No? Number 2, may plano ka. Kasi may plano si God, ba't ka blinis eh. Blinis ka para yung family mo may mapuntahan na mabuti. And then, para magkaroon ka ng importansya sa community, sa mundo, may saysay yung pagiging rich mo. Hindi ka rich na ganid. Rich ka na may napupulot sa iyo ang mga tao. Either sa kabutihan mo, or sa example mo, or nakakatulong ka in ways na in your own way, nakakapag-abot ka sa church, sa community, sa mahirap. Basta,
meron, hindi lang para sa yung blessings. Alam nyo, pagka marunong kayong mag-extend ng blessing nyo sa ibang tao, sinasabi ko sa inyo, hindi mauubos. Kasi alam ni God, nagsusupply ka rin sa ibang tao. So, ibibigay niya ng ibibigay. Kasi alam niya, naku, yung anak ko, namigay pa, o sige, dagdagan ko siya. Ganon si God. Kikita niya rin yung kabutihan mo. So, dadagdagan niya rin yan. So, pag alam mo na yung 3 na yan, okay ka na. Stable ka na. Maintain lang. Ang gusto ko lang i-encourage sa inyo, please tandaan niyo to. Since bagong approach na tayo, bagong company, bagong business, huwag niyo nabanggitin yung pangalan ng nauna nating mother company. Bakit? Kasi hindi niyo talaga makukuha ang old members ng mabilis kung binabanggit niyo pa. Kasi may phobia nga sila dun eh. Huwag niyo nabanggitin yun. Sabi niyo, hey, ito ginagawa namin, tag market. Ganun lang. Bakit niyo pa kailangan? Yung old members yun naman, alam naman nila kung ano history, nagaling tayo dun. Di ba? Siguro pag kayo na lang nag-usap sa chat, pero yung Zoom, na bago na yung kliyente nyo, tapos meron kayong hinihila ng mga bago na old members, nilalagay nyo dito, paano nyo sila ma-appease, makukonvince na, ay salamat bago na to, ay salamat iba to kaysa kay see something. Binabanggit nyo, so isipin na, naku, strategy to, naku, ito pa rin yun. Huwag na. Matuto tayong mag-adjust. No? Ako, nagaling ako ng Dubai. Ngayon, nasa Europe ako. East Europe to eh. Hindi na to mga tall buildings na kagaya ng Dubai. So, nag-a-adjust din ako dito. Nag-a-adjust ako pati sa pananamit. Kailangan marunong ka mag-adjust. Pag matigas ulo mo, hindi ka marunong mag-adjust, malilimit mo yung sarili mo. Makakakuha ka ng kliyente, yes, pero limited. Bakit? Kasi hindi mo pinuksan yung sarili mo sa change eh. So, wag na kayo magbabanggit ng pangalan ng old company. Maski tanong mo si Kenny at si Raj. Hindi nila gusto yan. Nababanggitin yung old company. Bakit? Pinoconnect niyo pa sila dun eh. Kasi parang pinopromote niyo pa yun. Tsaka parang nagsasabong pa sila. Tsaka yung negative nun, sasali niyo pa dito. May energy yun. Dadaling yung energy. Move on. Ikaw ba pag may asawa ka na ngayon at girlfriend ka ngayon, babanggitin mo yung ex mo? Hindi, di ba? So, please, be open, be adjustable, be wise. Don't mention anymore in your presentations the old company. Just say, alam mo, magkakasama tayo palagi dati, alam mo, may ginawa tayong business, pwede mo naman ikwento, diba? May ginawa tayong business dati, eto na ngayon, may bago na tayo. Huwag mo na lang banggitin yung name. Kasi paano na rin sa kabutihan ng dating company. Pero mo, nagpe-present ka dito, binabanggit mo pa sila. So, number 1, no mentioning of the name of the old company. Pwede mong ikwento yung mga nakaraan. Sabi mo, dati tayong magbi-business partner, matagal na kami nag-online business, pwede yun. But don't mention names. May phobia sila sa pangalan na yon. Kung hindi ka naniniwala sa akin, ikaw tanongin mo yung sarili mo. Nagagumagaan ka ba pag binabanggit mo yung pangalan na yun? Hindi, di ba? Explain ka na explain. Ay, hindi yan, hindi naman scam yan, hindi naman. No need. Move on. Just mention tag, Stratify. That's it. Trading, Forex, Gold, savings. Number 2, again, wag na kayong magbanggit ng networking. Bakit ba hindi kayo makamove on sa networking? Ang tagal-tagal ko nang sinasabi sa inyo, kahit networking pa to, may strategy ka lang. Maging matalino kayo, please. Huwag matigas ulo. Ito na lang pag-aralan niyo. Sa Pilipinas, mas madami ba ang naniniwala sa networking o mas madami ang akala nila networking is scam? Alam niyo na ang sagot. Di ba? Pag sinabing networking, naku. Ayoko networking, basta networking. Sinabi na sa akin yan, napasok ko niyan. So, alam niyo na eh, pag nagbanggit kayo na networking, mas madami ang chance niyo na ibabagsak nila kayo. So, sinasara niyo na naman ang door. Ang gawin nyo, kasi bago na to, open the door. Open. So, paano yung open? Huwag magbabanggit ng networking. Ganito lang usapan. Online tayo, digital product. Ano to? Parang savings lang. Alam mo, ito sinasabi ko talaga. Parang savings lang. Yun talaga sinasabi ko. Kasi, sabi ko, imbis nilalagay ko sa bangko, hindi na makikita kahit 5% yan sa bangko every month. Alam nyo ha?
nung kasagsagan ng kita natin sa C1, nag-time deposit ako sa East West Bank ng 3 million. Kahit i-trace niyo yan sa East West Bank BGC kasi doon yung pondo ko. Doon ako nakatira. Alam niyo ba, kinita ko after 2 years, tinanggal ko kasi nakatira ako sa Dubai, naiwan lang yung pera ko sa Pilipinas sa time deposit. Nung pwede ko lang kunin, tinanggal ko. Alam niyo ba, kinita lang ng pera ko? 29,000 in 2 years. Time deposit mo 3 million, 29,000. Talo. Pinahiram pa nila yung kung kani-kanino ng mga businessman. Pera mo yun, pinahiram nila, kasama yun sa mga pinaglo-loan nila. Tapos ang kinita mo, sa 3 years mo, 29,000. So, sasabihin ko lang sa kliyente, yun ang sinasabi ko. Parang savings lang to. Hindi ka kikita sa bangko ng 5%. Dito, 20%. Ano pa yun na minimum? Hindi pa yun ang maximum kasi pwede pang tumaas. Pero let's say hanggang 20% lang in a month ang interest mo, compounding interest mo. Di ba ang sarap? So, yun ang sinasabi ko. Sasabihin niya, paano? Sasabihin nila, paano magsisave? Well, yung pera mo, kahit na hindi mo ubusin yung pera mo sa bangko magkuha ka lang ng portion. Ano mo lang, kuha ka lang 1/4 ng 25% ng savings mo sa bangko, lagay mo lang dito. Ng 1 month, 30 days, ito pa, isang keyword, hindi ka locked in. Lagay mo lang siya ng 30 days. Pag wala kang nakuha, kahit sa first week, wala kang nakitang bumalik na interest, may babalik kasi. Nakikita niyo naman, may bumabalik talaga everyday pa nga. Pag wala kang nakita, tanggalin mo. Tapos sabihin mo sa kanila, alam niyo ba, walang nagtatanggal sa amin. Kasi nakita talaga namin, meron kami nakukuha 20% every month. So sasabihin, hindi ko naintindihan paano ba yung business? Di ba AI na ngayon? Isa babanggitin yan kasi gusto na nakakarinig ng high-tech. Tsaka yung mga sikat, yan ang binabanggit. Sikat ang AI. Di ba AI na ngayon? So tayo, hindi tayo magaling mag-trade. Di ba, hindi ako marunong, hindi ako magaling. Oh, fine. Tama. Kaya tama itong business sa'yo kasi ang nag-trade for you, si robot. Pag ang AI na ang nag-trade para sa'yo, ang talino yun. Kaya kami, 80% win kami, 20% lang ang losses namin. Minsan 85 to 90% pa ang win. Ang laki ng tubo sa robot ang nagte-trade sa'yo. Anong tine-trade nyo? Naku, pag sinabi nyo to, sabi mo gold. Di ba ang gold, di naman nawala yan sa history. Gold will always be there. Para yung real estate, tataas, bababa, but it's always there. Lalo na ngayon, mataas ang gold. Yan ang mga sasabihin nyo. Kailangan alam nyo yung key points, no? Pag nagpe-present kayo, simplihan nyo lang. Alam nyo ang tao, lalo na yung mga sanay na sa scam, negative. Pag hindi nyo sinimplihan ng presentation nyo, matatakot sila, makukonfiscate sila, sasabihin nila, parang ang hirap. Hindi ko kayang gawin ito. Ang daming sinasabi. Ganito ba sasabihin ko? Hindi ko mamememorize to. Pag kino-complicate ninyo, nata-turn off sila. Simplihan nyo lang. May ginagawa kami. Sobrang galing. Robot AI ang nagtatrabaho para sa amin. Siyempre, gusto nilang pakinggan yun, AI. Tapos si AI ang nagtatrabaho para sa inyo. Aba, parang wala akong gagawin. O, di ba gusto nila yun? Okay, eto, hindi mawawala ang pera mo, savings parang sinave mo lang. So, kunin mo na in 30 days, walang problema. So, nawawala yung nervous nila. Ganun ba? Hindi mawawala yung pera ko? Oo, nandun lang. Na-earn lang ng interest. Ganun ba? Hindi nakalock in? Oo, hindi to kagaya ng product na pag may binila kang product, sorry na yung pera mo, babay kasi may katumbas kang product. Ito hindi. Pinatago mo lang yung pera mo dyan at inutusan mong tumubo ka. Savings. So, sino ayaw mag-save? Di ba? Ito nga, itong business mo, nakapag-save ka na, nakapag-business ka pa, o sinong ayaw niyan? Di ba? Hybrid. Okay. And then, ang sasabihin mo, online lang to, so bigyan mo lang to kahit 2 hours mo a day, and kahit na sasali ka lang sa Zoom 3 times a week, yun na yun. So, papadaliin nyo yung business. Kasi ganito lang yun. Kailangan mo lang silang pumasok sa koral. No? Kailangan nilang ipasok nila yung paa nila sa tubig. Kaya padadaliin mo.
Pag nakapasok na sila, dun yun na, pasukan ng, mag-Zoom tayo, mag-train ka, dun na, kasi nandun na sa loob eh. Hindi na yung lalabas, nakapag-pay in na, nakaregister na, nakapag-invite na ng dalawang kaibigan in the first week. So, hindi na yung lalabas. So, kahit na sabihan mo pa, kailangan ka mag-attend ng training, kailangan malaman mo to, sino nga atras? Hindi na, isipin nila, kailangan ko rin matuto. Pagka nakapasok na sa koral. Pero yung wala pa sa koral, binobombard mo na, ito gawin mo to, ganyan mo yun. Naku, sabi niya, ayoko kasi may inalagaan akong bagong baby. Ay, naku, meron na akong trabaho. Ay, naku, ang computer, di ako marunong yan. Aatras. Kailangan marunong ka magbingwit. Ganito lang yan. Lagay mo lang yung savings mo dito. Hindi nakalaki in 30 days. Pag wala ka nakitang movement, tanggalin mo. AI to, napakagaling. Hindi ikaw mag-iisip si AI. Ito, wala. Kahit na $10, $100, $1,000, ikaw mamimili according to what you can from your savings na ilipat dito. Ganun lang. Tapos, anong gagawin ko? Wala kang gagawin. Lagay mo muna yung initial mo. Tapos, saali ka lang ng isang Zoom this week. Yun lang muna. Step by step lang muna tayo. Isang Zoom this week. Yun lang gagawin mo. Ay, hindi ba yun araw-araw? Hindi. Ikaw magde-determine ilang oras ang bibigay mo. Ilang times a day sa psychology doon. Sige, kung ganun pala sige, kaya ko yan pagsabay sa trabaho ko. Kaya ko yan kasi nag-aalaga ko ng bata. Pwede ako maglagay ng earphones lang. Ganun lang. Tapos nag-sign up na, ginanahan na. Nakita na yung komisyon ni Eddie, ni Anton, ni Miss Jeanette. Nakita na gusto namin yan. Nakita na ang sisipag ng mga tao sa Zoom. Di siya na mismo. Sige nga, paano ba yung gusto ko malaman, pa-train nga pa. Ano pa training nyo? Sila na mismo. So, make it simple, make it exciting, and make it different sa mga scam na nasa yan nila. Kailangan iba yung approach nyo kasi yung mga approach ng mga scammers, alam na nila. Hindi naman tayo scammer. So, huwag kayong pagaya sa approach ng mga old style. Simplihan lang, savings, AI ang gagawa, at your own pace, we welcome you. $10 you want to sign up, $10 we can give you. Ganon. Alright? May isa akong pinaka-importanting sasabihin sa inyo. Alam nyo, kasama sa blessings natin, yung mga prayers natin, bukod sa talaga may ginawa tayo, nag-taste tayo, at nandyan din kayo, lahat ng product na binigay, trinay nyo, ginawa ninyo. So, may sipag. Pero sabi ko nga, ang hidden power nyo, prayers. Alam nyo ba, habang wala pa tong tag at nag-aantay tayo dun sa developments ng ibang companies, nag-prayer intercessor ako online. At kasama yan sa prayers ko, yung business. Ito na sinagot ng God. No? Nag-serve ako online. And I know this is it. Kasi sinabi ko rin kay God, Lord, ayoko mapahiya. Palagi ko sinasabi sa mga tao, mabait ka. Palagi ko sinasabi sa team ko, may padating na blessings. God, hold on lang kayo. Kung nirecord nyo, yung mga sinabi ko, yan mismo sinabi ko, mag-hold on kayo, may parating tayong blessing. Lord, nagpahinga lang ako kasi iniintay kong gumawa ka. Kasama yan sa intercession ko. So, binigay ng God. Kung natatandaan nyo, nung pandemic, ang ibang tao naghihirap. Pero tayo na nag-online business, hindi tayo apektado. Ang dami pa nating pera, tayo pa yung tumulong. Alam nyo ba, may mas worse pa sa pandemic na darating. And this is studied by biblical scholars. There is going to be a crash in the economy. Magka-crash ang economy ng mundo. Nakalagay yan sa Bible na ang presyo ng tinapay magiging katumbas ng trabaho mo sa isang buong araw. Yan ang nasa end times. Diyan papunta ang economy. Pangalawa, hindi lang sa Bible. Si Donald Trump mismo, ayaw na niya ng paper money. Ang gusto niya, cryptocurrency. Proof of that, i-research nyo, may bangko ang mga anak niya. Cryptocurrency bank. Yan ang bangko ni Donald Trump. So number 2, ipupush ni Donald Trump ang crypto. Number 3, padating na naman, yung parang pandemic, gagamitin ka na naman ng Diyos para ikaw yung nakakaangat at ikaw hindi apektado. So kaya kailangan natin ang business na to. Number 1, yung economy magka-crash. Ikaw, may nire-reading malaking business sa'yo, God, dito sa tag market. Dito na naman tayo kukuha ng parang nung pandemic,
naapektuhan lahat, tayo hindi. Kasi kahit magka-war pa dyan, hindi pwedeng lumabas ng bahay. Kahit mag-El Nino, napakainit, ang swerte mo. Binigyan ka ni God ng business online, hindi ka apektado ng war, hindi ka maiinitan. Kasi gagawa ka lang ng business mo online, doon ka magtatrabaho. May pupuntahan ka sa oras ng kahirapan na kapag secure ka ng online business mo. Pangalawa, so since gusto nila crypto money, meron ka, ang pera mo galing online. May USDT ka na nakukuha in Ethereum. Yung pera mo online. So, kahit patanggalin ni Donald Trump ang paper money, meron ka rin pera online. Number 3, kagaya ng pandemic, isa ka sa magiging blessing pa sa mga tao kasi hindi ka kasama sa nahihirapan. Instead, ikaw pa yung nakatulong sa pamilya mo, sa kapwa mo. Yan ang pag-prepare ni God sa business na to para sa iyo. So ikaw, alam mo na ito yung mangyayari, ito yung mga kaganapan. Hindi ba blessing ang business na to? Hindi ba dapat pinubuhusan to ng panahon? Hindi ba dapat ma-excite tayo at magsipag? Kasi this is it. With that, I want to pray for you all. Father, salamat sa pagkakataon na to. Salamat na nandito kami nag-uusap para sa bagong blessing mo sa amin, sa answered prayer mo. Salamat, binigyan mo ulit ang door. Salamat at bago na ang lahat. Salamat na may bagong umaga. Salamat na may bagong paparating na magagandang bagay. Nawa ay ingatan namin to. Nawa ay wag naming makalimutan ka. Nawa ay magtuloy-tuloy ang lahat ng kagandahan at kasaganaan. Salamat, Panginoon, sa pagpapala mo, sa faithfulness mo, sa team na to, sa business na to. Bless everyone, Lord, doing this business. We honor you, we thank you in Jesus' name. Amen. God bless you, everyone. Amen. Grabe naman yun. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am JT, at napaunlakan mo ang Unity, na makapag-guest ka. At marami ka pang ikukwento eh. Kulang pa yun eh. Pero next time. Next time. Basta kayo ni Anton, kasi kayo yung mga faithful. Kayo yung, alam mo, makikita mo ang tao bakit binibless ni God eh. May ginawa din sila. May ginawa din tayo. Hindi tayo bumitiw. So, basta kayo ni Anton, hindi ko nakakalimutan kung paano kayo trumabaho, kung paano rin yung pagtsatsaga nyo, pagsisikap nyo sa business, sa grupo. So, natatandaan ko yan. Kaya, open ako. Next time, magkaka-mini training tayo. So, kung kayo paano magbubukas, mag-open and close ng conversation. Gagawin natin yan, sabihin niyo lang kay Eddie. Okay? God bless you. May next meeting pa ako, but I will Thank you see po, ma'am. you. Thank you ulit. Thank you ulit sa Thank you, Ma'am pagpapaunlak po sa JT. amin. Thank you God so bless much po. God bless. God Ma'am bless JT, po. si Antonito, maraming salamat. No? I've received your message the other day and salamat doon sa iyong pahatid na natulong sa amin ng wife. So that's all. Thank you. Thank you. Thank you po sa visa, pre-visa na binigyan niyo sa amin ni Ma'am Connie. Kasi Sir Anton tsaka si Sonil, hindi na kailangan ng visa. Kami lang ni Ma'am Connie. Thank you po sa sponsorship. Thank you, Ma'am Ibibigay po kayo JT. rin doon. Thank you. Thank you po.